Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, alamat at mga elemento ng tekstong naratibo. Basahin natin. Ako, ikaw, siya, kami, ay, dito, at, sa, ito, iyon, doon, lagi. Bilang isang bata, ano ang ginagawa mo para sa iyong komunidad? Ano ang ginagawa mo para sa kapaligiran? Basahin natin. Alamat ng makukulay na bulaklak. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Lira. Siya ay masipag at mabait. Nakatira siya sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng bundok at ilog. Isang araw, napansin ni Lira na ang kanilang kapaligiran ay marumi. Maraming kalat sa paligid. Nalungkot siya dahil mahal niya ang kanilang komunidad. Nagpasya si Lira na maglinis araw-araw. Tinuruan niya ang mga bata at matatanda na magtanim ng halaman at huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Pagkaraan ng ilang linggo, naging malinis at maayos ang kanilang baryo. Biglang tumubo ang makukulay na bulaklak sa paligid, naging masaya ang mga tao. Mula noon, tinawag ang lugar na bundok ng makukulay na bulaklak. Sino ang pangunahing tauhan? Saan naganap ang kwento? Ano ang katangian ni Lira? Ano ang suliranin sa kwento? Ano ang ginagawa ni Lira upang malutas ito? Ano ang damdamin ni Lira nang makita ang maruming paligid? Ayusin ang mga pangyayari ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Una, may isang batang babae na nangangalang Lira na nakatira sa baryo. Pangalawa, napansin ni Lira na marumi ang kanilang kapaligiran. Pangatlo, nalungkot si Lira dahil mahal niya ang kanilang komunidad. Pang-apat, tinuruan ni Lira ang mga tao na maglinis at magtanim. Panglima, naging malinis ang baryo at tumubo ang makukulay na bulaklak. Ang alamat ay nagsasabi kung paano nagsimula ang isang bagay o lugar. May tauhan, tagpuan, suliranin at solusyon ang isang kwento. Ang tamang pagkakasunod-sunod ng pangyayari ay mahalaga sa pag-unawa ng kwento. Gawin natin, isulat ang mga elemento ng kwento.
Ikalawang araw, pag-unawa sa tekstong naratibo, alamat, sanhi at bunga, posibleng wakas at buod. Basahin natin. Alamat ng Baryo Bituin. Noong unang panahon, may isang batang lalaki na nagngangalang Aris. Siya ay masipag at matulungin. Nakatira siya sa isang baryo malapit sa dagat. Isang gabi, napansin ng mga tao na madilim ang kanilang paligid. Dahil sa kagustuhang tumulong ni Aris, araw-araw siya ay nag-iipon ng kahoy at tumutulong sa paggawa ng malaking sulo. Isang gabi, inilagay nila ang sulo sa gitna ng baryo. Biglang lumiwanag ang paligid. Naging masaya ang mga tao. Mula noon, tinawag ang lugar na Baryo Bituin dahil tila may bituin na nagbibigay liwanag sa gabi. Sino ang pangunahing tauhan? Saan naganap ang kwento? Ano ang suliranin? Ano ang ginawa ni Aris? Nakaranas ka na ba ng pagtulong sa iyong komunidad? Ano ang naging bunga nito? Sanhi at bunga. Ang sanhi ang dahilan kung bakit nangyari ang isang bagay. Ang bunga naman ang resulta ng nangyari. Sanhi at bunga sa kwento. Sanhi, madilim ang baryo. Bunga, nahirapan ang mga tao. Sanhi, gumawa sila ng sulo. Bunga, lumiwanag ang paligid. Ano kaya ang mangyayari kung hindi tumulong si Aris? Gawin natin. Isulat sa patlang kung ito ay sanhi o bunga. Ikatlong araw, sight words sa Filipino. Mga bahagi ng payak na pangungusap, simuno at panaguri. Basahin natin. Ako. Ikaw. Siya. Kami. Ay. Dito. At. Sa. Ito. Iyon. Doon. Lagi. Sight words ang tawag sa mga salitang madalas nating ginagamit. Ginagamit din ang mga ito sa pagbuo ng isang payak na pangungusap. Ano ang payak na pangungusap? Ang payak na pangungusap ay may isang buong diwa lamang. Halimbawa, si Ana ay masaya. Si Ben ay nagbabasa. Si Lito ay masipag.
Mga bahagi ng pangungusap. Simuno. Ang pinag-uusapan sa pangungusap. Sumasagot sa tanong na sino o ano. Panaguri. Ang sinasabi tungkol sa simuno. Halimbawa, si Ana ay masaya. Si Ana ang simuno. Ay masaya ang panaguri. Si Lito ay masipag. Si Lito ang simuno. Ay masipag ang panaguri. Si Ben ay nagbabasa. Si Ben ang simuno. Ay nagbabasa ang panaguri. Gawin natin. Pilugan ang simuno at ikahon ang panaguri. Ika-4 na araw, sight words. Malaki at maliit na letra sa payak na pangungusap. Pagsusulat ng pangungusap sa paraang kabit-kabit. Basahin natin. Ako. Ikaw. Siya. Kami. Ay. Dito. At. Sa. Ito. Iyon. Doon. Lagi. Mga. Ang. Sa pagsusulat ng mga payak na pangungusap, ginagamit natin ang mga sight words. Gumagamit din tayo ng mga malalaki at maliit na letra sa pagsulat ng pangungusap. Paggamit ng malaki at maliit na letra. Malaking letra, ginagamit sa simula ng pangungusap at pangalan ng tao o lugar. Maliit na letra para sa iba pang bahagi ng pangungusap. Gawin natin. Isulat ang mga sumusunod na pangungusap sa paraang kabit-kabit. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!